Nalalayo tayo ng usapan. Magtrabaho na lang tayo. Pag hindi pa tayo nakagawa kaagad ng budget sa club activities natin, lalo lang tayo mabawalan ng pera. At kapag nangyari yon, magagalit ang Equestrian Club. Gusto niyo ba ipasipa nila tayo sa mga kabayan nila? Vival, student council member ka, magseryoso ka naman kahit minsan. alam mo, dapat sinabi mo sa amin to noong isang araw pa para hindi tayo nagkakagulo. Dapat sana bukas na lang yung sinabi para wala tayong ginagawa ngayon. Tama ka, maganda yan. Bukas na lang to. Pag nagagalit ka, yung guys nagiging guts. Oo, dahil gusto kong indigin yung lahat-lahat sa trabahong ito. Palagay ko wala ng bisa yung mga ganyang salita sa amin. Ako pa gagawin ko sinabi niyo, Madam President. Yan gusto ko, masinungin. Sinong gusto mo bugbugin natin kung sakali? Masyado ka namang war freak. Huh? Size 10 ka. Makikita kita lagi sa girls' changing room. Nagkaka-shave ka na, Shirley. Nagiging sexy ka na. Ano pinagsasabi mo dyan? Ikaw, ha? Hay nako, pati palang presidente natin ibang takbo ng isip. Pati siya, ginugulo rin niya ang meeting. Ganyan talaga si Millie sa inyo. Kahit paano, nagawa naman natin yung budget para sa mga club activities. Dali, tignan niyo to. Nakakatakot naman. 30 minutes lang ang layo ng Shinjuku dito. Grabe talaga. Ang laki ng usok na bumabalot sa Shinjuku. Siguro yun yung poisonous gas. Meron pang ibang binabalita tungkol sa nangyari? Shinjuku, oh. Alam ko na yan. Naikwento na ng isang kaibigan. Kaya nga kita tinawagan kahapon. Gusto namatay sa Sector 11. Huwag niyong panoorin yan! Nakapagtataka naman. Bakit nila ito tinatago? Bakit nila tinago ang pagkamatay ni Clovis? Para hindi magkagulo. Pero kung yun ang dahilan, kailan nila ito sasabihin? Siguro hindi ako kasing tapang ng inaakala ko. Walang kwenta, yung ex-civil servant. Si Bartley ba ang sinasabi mo? 2 beses na rin tayong nalulusutan ng mamamatay taong yun. Nakakahiya lang ang pag-inspeksyon natin. Jeremiah Markley. Ngayon wala na sa landas natin si Prinsipe Clovis. Tayo ng mga pure blood, son. Hayaan mo, ako nang gagawa nun. Kailangan lang natin silang makumbinsi. Alin, ang tagal natin hindi nakita. Okay ka lang ba? Nag-aalala na si Sophie sa'yo ng sobra. Okay ka naman, tita? Oo, kailangan ko lang magpahinga ng konti. Oo nga. Kaya pala pamilyar ang mukha niya. Kung nasa bahay lang ako, hindi ako makakahabol sa lessons natin. Kamusta bro? Maganda bang tanawin dito? May gusto ka sa kanya, no? Kakaiba yung estudyante niyan. Kasi wala siya dito simula na mag-umpisa ang klase natin. Si Garrett Stadfeld ba? Ang sabi nila, may sakit siya kaya bihira siya pumasok sa academy. Kahit nung nakarang taon, hindi siya. Pero palagi pa rin matataas ang grades niya. At isa siyang Stadfeld. Ibig sabihin, lumaki siya sa marangyang buhay at sa maraming pera. Grabe, bro. Ang galing mo talagang pumili. Hindi naman sa ganoon na itago pa. Kung ako tatanungin mo, very good catch na yan. May pupuyan! May pupuyan! Alas ako! Dalihan mo, tumakbo ka na! Ano ba yun? Bakit ako sinusundan ng bubulong? Pero kaya sila rito malapit na bihay? Ay, ayoko ng ganito. Nakakasuka na itong ginagawa kong pag-arte-arte. Nakakainis. Nakita niya ako. Walang duda, siya nga yung nakita ko. Ano may paglilingkod ko sa'yo? Kailangan ko ng siya. Sige. Ikaw ba nagpapaandar ng Glasgow sa Shinjuku? Oo. Bakit ka nagre-rebelde? Kahit kalahating Britanya na po, sa isip at puso ko, Japanese pa rin ako. Half-blood? Pero bakit ka pa lumalayo? Ano nangyari? May kailangan ka ba sa akin? Wala. Nakuha ko ng kailangan ko. Sandali lang. Para makasiguro.
Huwag mong ipagkalat ang tungkol sa Shinjuku. Shinjuku? Anong ibig mo sabihin? Bakit mo sinasabi yon? Bumalik ka na sa klase mo. Aalis lang ako pag nakuha ko ng sagot sa tanong ko. Bakit ganito? Hindi ko siya mapasunod ngayon. Hi, Lodge! Hi, Kenneth! Oras na para sa chem lab natin. Kailangan niyo na magpadali. Oo nga pala. Ako na kailangan mag-set up sa klase natin. Hindi na tumalab sa kanya.